Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5, 24 minutes ago. Mainit-init pa. Dapat hindi bias. Yan po ang title. Ito po ang pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa nangyari sa impeachment court. Ito, dapat hindi bias. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay sa ilang senator judges na tila lantarang nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Binigyan diin ni Castro na malinaw na nakasaad sa batas na dapat magpakita ng neutrality ang mga tatayong senator judges. Sa ngayon po, sabi niya, harap-harapang ipinapakita ang biases. Dagdag pa niya. Ito po yung additional statement ng Auntie Claire. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Ano na yon? Yan na mga comment ng mga talunan. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Oh, sandali. Di ba sabi ng Pangulo na ayaw niyang matuloy ang impeachment? Tapos sabi ng Pangulo na bahala na daw ang mga Senado sa impeachment proceedings. Eh bakit ganito ang pahayag ng kanyang spokesperson? Na para bang nakikialam na. So, ano ngayon ang pakiramdam ng mga senator judges? Lalo na yung 18. Kasi lumalabas, yung 18, yun ang bias. Kasi sila yung pumabor na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. So, bias yung 18. Ganun ba yun? Nagtatanong nga lang naman. Sino-sino yung mga bias na senador? Magbabasa lang muna tayo mga comments. Delbert Tan, maos-maos lang na Claire. Edgar Eva, point of order. Florante Lee, itang maganda. Bias depends on someone else's point of view. Both parties are guilty of biases. Correct. Pro or against Duterte. So, according to Kim, whether lang yan. Yan. Hindi naman ito regular court. Kung judge ka sa isang regular court, municipal, regional, court of appeals, Supreme Court, ay talagang hindi pwedeng bias. Kailangan ito, impeachment court. Naiintindihan ba? Abogado naman kaya si Auntie Claire. Naiintindihan ba niya na impeachment is a political process? Doon pa lang sa pag-file ng impeachment complaint sa Senado, nagkakagulo-gulo na sila eh. Oh, anong sabi ni Congressman Toby Chanco after na natalo ang alyansa sa election? Sabi nila, ayaw ng Pangulo sa impeachment na yan. Hindi siya aprobado. Pinilit lang nila para, according to Congressman Chanco, para daw ma-release ang mga pundo. So, nung hindi pa na-impeach si Pipi Sara, mataas ang rating o survey rating ng mga alyansa sa Mindanao. Nung nandyan na yung pinilit na impeachment, biglang bumulusok, kaya talo sila, 0 sila sa Mindanao. Kaya, impeachment is a political process. So sa politika, may papanigan ka talaga. Hindi ka pwedeng mag-neutral sa impeachment. It's either pro or against ka. Ayun ang hindi naintindihan ni Yusek Castro. Benslo, may pa moboto ka. Washing Juby, of course. Ikaw, asan ka? Romualdez? Yan. Diba?
So, itong ganitong pahayag ni Jose Castro, bias din siya, pabor siya sa mga kongresista. Ganun lang yun. Joven Alvarez, sakit mabaslan, madam. Shale Burungan. Auntie Claire, paghilom na lang, be, please, bitaw ang ako ha. Kay murag wala ka makasabot sa buot, ipasabot ba? Oh, paano na lang pagdating sa botohan? Yung trial na talaga, yung verdict na. Verdict. Klaro naman ngayon, mabibilang mo na ang mga senador na boboto sa acquittal ni Bibi Sara. Kaya nga, matapang na pahayag ni Kong Senator-elect Marcoleta, lintik lang ang walang ganti, humanda na kayo, hindi nyo kayang tanggalin si Bibi Sara sa kanyang pwesto. Oh, magiging senator judge yun. Ganon din si Senator Bato. Very frank siya. Sa impeachment na ito, may kikilingan talaga ako, sabi niya. Maka Duterte talaga. Oh. Ayan, Duterte Black. Bato, Bongo, Padilla, Aimee, Camille Villar. Basta 6 sila. Sigurado maka Duterte yan. Anong bias-bias? Plus yung iba pa. Oh, pagdating ng botohan, sigurado lalabas acquitted si VP Sara. Ano naman ang sasabihin ni Jose Claire Castro? Mga bias kayo. Anyway, pagbigyan na lang natin, ganyan talaga sa politika. Angel A. Estrelianes, talo na kayo. Jamar Hasim, Madam, it's all about numbers. 18. Oh. Sabi ni ex-Senate President Franklin Drilon, impeachment is not so much about evidence. It's more about numbers. Oh. The number is 18. Oh, ngayon, sasabihin yung bias yung 18, bahala kayo dyan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at intercropping ng Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ang sidling nga kape nga itanom ilang manang so tabang ang iyang mga anak. Aron magkugita kay aron makakuan mo kuan pag eskwela. Kay kundi ka magkugi di gyud mo maka kuan og kuan pag eskwela. Kay mo man ni pagsuportar kay kuan na sad. Kape na lang. Kapinasat ang atong itanom. So karon giparborise na ni Manoy ang tamnan og kape. Nga bangag ikuan na iti. Magkugi ta kay kundi ta magkugi ang atong eskwela, wala gid atong makasuportar. Busa kuan na ning kuan nakatanamo og kape pod. Kay aron makasuportar gyud sa among mga anak. Nanway makasuportar sa among mga anak. Ug salamat pod sa nagsuportar sa amoa. Ug labaw sa Ginoo. Ma, pero ugsak ma. Kay kundi ta magkugi na wala gyud ang atong anak. Di gyud maka akong saging diri nakatanom na ako 170. Oh. Dili ang kape mas labaw ni kadaghang kay 350. 350 man ang imong itanom nga kape. 350. So daghan gyud. 170 ang imong unang tanom nga lakatan. salamat sa Ginoo. Oh. Salamat sa Ginoo nga
ay nagsuportar sa amoa Mm. ug nagsuportar aning pag kuan namog kape. Sige manang, Oo. salamat.